A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today is June 16, no? Birthday ng aking hipag. Birthday ni Ading Shirley. Yan. So, happy birthday kay Ading Shirley. And we are praying, no? Na patuloy na pagpalain ng Panginoong Diyos ang iyong buhay at ang buhay ng iyong pamilya. Yan. Okay. Katulad nung dati, no, hindi pa rin po, medyo matagal talaga ako bago mawala yung aking mga allergy, pero patuloy kong pinagpapasalamat sa Panginoon ang patuloy na kakayahan at kalakasan na pinagkakalob niya sa akin para ipagpatuloy yung gawain para sa Kanya. Kaya sa umagang ito, no, i-enjoy ko na lang itong aking boses. Ayan. And I hope na yan, medyo nangangati na nga yung lalamunan ko ngayon. Excuse me po. Medyo kumbaga pababa na siya sa ilong, papunta na ng lalamunan. Ayan. So at nag-uumpisa na rin talaga, no, yung halos araw-araw na talagang umuulan. So sa inyong tahanan, I hope na kayo ay safe palagi, and uminom po ng maraming tubig, kumain ng mga fruits, ayan, may vitamin C. Okay? Tayo ay magsimula na ng ating gawain sa umagang ito. At bago tayo magpatuloy tulad ng dati, hilingin ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa pagkakataon na ito, sa umagang ito na kami ay gaganap ng gawain. Kami ay magbubulay-bulay muli, Panginoon, sa iyong banal na salita. Kasyan mo po kami ng iyong banal na spirito at tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng aming matututunan ay patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. Patuloy mo po kami samahan sa gawain na ito, sa topic na ito, Panginoon, na aming sinumulan noong June. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, sa pangunguna, at patuloy mo kaming bigyan ng kakayahan, Panginoon, na maipadama sa aming mga nasasakupan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na siyang nag-iingat at gumagabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito. Ingatan mo po sila at tulungan na patuloy na maging liwanag sa lahat ng taong nakakasalamuhan nila. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong paghaplos sa bawat isa sa amin, Panginoon, na dumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawang humaplos sa aming pangangatawan at patuloy na magbigay sa amin ng kagamutan at kagalingan, Panginoon. At hinihiling din namin na tulungan mong mapagtagumpayan namin ang anumang mga suliranin na pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Ito man ay sa pamilya, sa financial, o sa mga pagdedesisyon, Panginoon. Ikaw po nawa ang palaging manguna at nawa makita, Panginoon, ang iyong presensya sa aming buhay. Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, no, mapagpalang umaga po sa ating lahat. No, let's have a recap, no, sa ating day 15, yung ating naging topic kahapon. So again, welcome dito sa ating Seeking God in the Morning. Ito yung ating daily morning devotion. At ang ating topic na sinimulan natin noong June 1 is leadership in action. Ayan. So marami tayong in action topic na, no, pang-apat na to, no, na ating in action series. Ayan. So kahapon sa ating day 15, pinag-usapan natin ang seeing the ruins. Ayan, natutunan natin ang tunay na vision ng isang leader ay nagsisimula sa isang pusong marunong makakita ng pangangailangan at may pusong handang
kumbaga may empathy, no? Handang magluksa, manalangin para sa mga taong kailangan ng tulong. Ayan. So, sa atin, no, alam ko ang bawat isa sa atin, gusto natin na makatulong. Pero minsan, limited yung ating resources. No? Hindi naman natin kaya na maibigay lahat, no, ng kanilang pangangailangan, pero andoon yung ating puso para sa pagtulong, no. So sa topic natin, no, isang mapagpalang umaga ulit, no, dahil etong topic natin na ito ay ito yung kasunod, no, nung nakaramdam tayo ng habag, no, at andoon yung ating passion na tumulong. So pagkatapos nating makita yung lahat ng mga pangangailangan, no, ano ang susunod na hakbang? Yan yung katanungan natin. Hindi pwedeng puro iyak lang or tatapikin mo lang, o nahahabag ako, makikinig ka lang, no? Parang meron tayong kailangang gawin. Yan, no? Kaya nga itong topic natin is action. Parang meron tayong action plan, no? Pero dito sa ating pagpaplano, no? Ano ba yung dapat nating unahin? So ngayong araw na ito, tignan natin kung papaano ginamit ni Nehemiah ang biyaya ng Diyos para isalin ang kanyang yung burden, no, tungo sa isang malinaw at konkreto na aksyon. Yan. So napakaganda nitong ating i-discuss ngayon, no? Ang pamagat nito is Vision and Action, Building with Purpose. At tulad ng dati, no, bago tayo yung ating week 3 na title yun, no? Vision and Action, Building the Purpose. Pero itong ating day 16 na series na title na itong ating series is The Nehemiah Strategy o Panalangin bago ang pagpaplano. Ayan. So, yung ating Bible verse na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Nehemiah, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ayan. At ito po yung sinasabi sa King James Tagalog Version, no? I-highlight ko lang yung pinaka-importante na gusto natin dito pagtuunan. Ayan. Sa Nehemiah chapter 2, verse 4 to 5. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang hihingin mo? Sa gayoy nanalangin ako sa Diyos ng langit at sinabi ko sa hari. Yan. Okay, yung may mga karugtong pa yun, so basahin nyo na lang po, no, kasi ito lang yung gusto natin ma-highlight, no. So muli pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Maraming leader kasi, no, ang nagkakamali dahil sa sinusubukan nilang magpatupad ng mga plano nang hindi muna kumukonsulta sa ating Panginoong Diyos. Ang Nehemiah strategy ay simple, no? Simple pero napakalalim. Pray first, then plan. Yan. Okay? Napansin mo ba sa ating talata? Noong tinanong siya ng hari kung ano ang kailangan niya, hindi agad sumugod si Nehemiah. Sa gitna mismo ng pag-uusap, sandali siyang huminto para manalangin sa ating Panginoong Diyos sa langit. Ayan, alam nyo ba, no? Naitapik natin to ng maraming beses na, no? There is power in prayer. At alam ko maraming nakakaalam niyan. Madalas nga sa mga testimony, yung mga taong hindi talaga sila mapapanalanginin. Pero pagka dumaan sila sa matinding pagsubok sa buhay, yung mga tipong no choice na sila, nagawa na nila lahat, no? Na-execute na nila ang lahat ng alam nila, no? Pero hindi pa rin nag-work. Anong last result nila? Manalangin. There is power in prayer. Minsan nakakatawa nga, no, na ito yung ginagawa nating last resort, no, yung panalangin. Pero yun yung way na nagpapakita din, no, kung
gaano kalalim yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Pagkahuli mo nang maisip yung panalangin, ibig sabihin, hinuhuli mo kasi siya sa buhay mo. Ayan. Pero kung katulad ng ginawa ni Nehemiah, na yun yung una, no, na ginawa niya bago ang magplano, no, tinanong siya ng hari, pero yun yung una na sinabi niya, no, at yun yung unang ginawa niya sa harap ng hari, no, siya ay nanalangin muna. Ayan, marami rin tayong leader, no, na naiisip na lang yung panalangin pagka ando na sa dulo na talagang parang hirap na, no. So nakakalungkot na pinapakita din na yung relationship ng tao na yun sa Panginoong Diyos ay hinuhuli niya yung kanyang relationship sa Panginoong Diyos. Ayan. So, ang bawat leader, no, na nag-aalay ng vision o plano sa ating Panginoong Diyos ay dapat magkaroon ng ganitong disiplina. Alam nyo, kaya ako binanggit na there is power in prayer dahil alam natin, no, na ang Panginoong Diyos na siyang lumikha ng buong mundo, na siyang pinagmulan ng ating buhay, siyang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay na mabuti, no, lahat ng bagay na mabuti para sa atin. Walang imposible, no, para sa ating Panginoong Diyos, no. Lahat ng mabuti ay kaya niyang gawin para sa kanyang mga anak. At sa panalangin, nagbubukas, no, meron kasi connection no, nagko-connect kasi tayo sa source ng kapangyarihan, no, ng napakalawak, no, na kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So nagkakaroon ng connection, nagkakaroon ng bridge, no. So yung bridge na yon ay pwedeng daluyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos para kumilos sa ating buhay. So, ang pagpaplano o strategy ay hindi lamang nakadepende, no, sa ating galing o ating karanasan. Ito ay nanggagaling sa karunungan ng ating Panginoong Diyos na hinihingi natin, no, yung bawat pagkakataon na yan. Kapag tayo ay nagcha-chart ng ating course para sa ating pamilya, sa ating team, no? Ibig sabihin, ginaguide natin o pinangungunahan natin yung ating pamilya, yung ating team o yung ating nasasakupan, no? Yung ating mga empleyado, no? Yung ating mga nasasakupan sa ating ministry. Huwag nating iasa lamang, no, sa ating sariling kakayahan o talino yung pagbuo ng mga game plan o mga plano na yan, no, sa ating pangunguna. Sa bawat desisyon, sa bawat meeting, sa bawat pagpapatupad, no, ng ating mga goals, laging maglaan tayo ng puwang para sa panalangin. Ang planong sinisimulan sa panalangin ay planong may basbas at kapangyarihan mula sa ating Panginoong Diyos sa langit. Ayan. Napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin sa umagang ito, no? At syempre, dito sa ating morning devotion, lagi tayong merong in-action challenge. At dito sa ating in-action challenge na pinamagatang The Pause and Pray Strategy. Yan. Ngayong araw na ito, bago tayo mag-umpisa ng anumang mahalagang gawain o magpatuloy, no, o magpatupad ng meeting o ng anumang brainstorming dyan, no, subukan muna natin itong Nehemiah strategy. Ano itong Nehemiah strategy na ito? Bago tayo magsalita, bago tayo gumawa ng mahalagang desisyon, humingi ng malalim at bulong, no, bulong na panalangin, no, kahit tayo lang sa sarili natin, alam natin, no, na nagko-connect tayo sa ating Panginoong Diyos. Lord, no, ipanalangin natin, Lord, gabayan mo po ang aking sasabihin at gagawin sa araw na ito. No, so huwag tayong magmadaling mag-execute nang hindi muna tayo kumukonsulta, hindi muna tayo kumukonect, no, o hindi muna tayo tumatawag sa ating Panginoong Diyos. So ito yung ating ipagkatiwala na hakbang natin, no, na gagawin natin
no, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. And katulad ng ginagawa natin, no, before we begin with our morning devotion, we begin it with prayer, and syempre we end it with prayer, no, ang pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and maraming salamat din sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay niya sa gawain na ito. At bago tayo magtapos sa ating gawain sa umagang ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtulong mo sa amin na maunawaan, Panginoon, at maintindihan ang aming mga pagtulong, ang aming pagnanais na manguna, Panginoon, ay nakasalalay sa napakahalagang unang gawain, at ito ay ang mag-connect sa iyo at ipanalangin ang aming mga bawat plano at hakbangin. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming puso, at alam mo po, Panginoon, ang lahat ng nais ng aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami na laging unahin ka, Panginoon, sa anumang mga plano at gawain namin. Panginoon, ikaw rin ang magpala sa bawat isa sa amin sa araw na ito, at patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. And tomorrow, no, meron tayong dalawang topic na i-discuss. And I hope na ang bawat isa sa inyo ay safe. And again, see you tomorrow. To God be all the glory. Take care. God bless.